Heto na naman tayo sa gawain na talaga namang kinakatamaran ng nakararaming mommies. O, 'di ba? Tama ako. Ito talaga yung pinaka nakakatamad na gawain. Pero ako mga mare, ito talaga yung pinaka gusto kong ginagawa. Alam mo yun kasi tingnan mo, nakaupo ka lang naman, tupi-tupi, nagsusort kung nasa ng sando, dress. Taray nagsusort? Ano yun? Paperworks? Ewan ko ba, baka siguro dahil nung dalaga ako, ito yung pinakahilig ko talaga. Yung mga damit ko noon, talaga namang naka-organize. Hiwa-hiwala yan kung nasaan yung may sleeves, yung sando, dress, tapos yung mga pantalon, skirt, tapos nakahiwala yung mga pambahay. Yung tipong kada laba ko noon, talaga namang inaayos ko talaga yung pinaka-cabinet ko. At alam nyo ba, umabot pa nga ako sa punto yung na yung mga naka-hanger na damit, dapat pare-pareho ng color, kung saan dito yung black, pink, mga ganun. Arty ko, diba? Kaya ayan, ngayon, na-apply ko sa mga damit ni Neji Ann. Kung makikita nyo nga dyan, talaga namang nakabukod yung mga sando, yung merong sleeves, tapos yung mga terno, pati yung mga dress. Wala lang, kasi gusto ko yung tipong andali ko lang siya nga hanapin. Para rin hindi magugulo yung damitan ni Neji Ann. Ang pinaka-hit ko naman talaga na ginagawa dito sa gawaing bahay, yung paglalaba. Alam nyo yun, kasi umay na ako. Everyday ako naglalaba. Kasi nga yung uniform ni Hubby, 2 sets lang. Gamit niya nung isa, lalabhan ko na agad yan kinabukasan. Ayoko naman na siyang hintayin ng gabi para labhan yung 2 sets. Kasi nga 'di ba pag gabi gusto ko nang ipahinga talaga yung katawan ko. Simula kasi pagkadalaga ko mga mare, ako na talaga yung naglalaban ng damit namin. Dagdag pagod pa pag galing ka sa trabaho. Di pa nga ako nakakapalit ng pambahay kong damit, talaga namang sinisimulan ko nang maglaba. Nilalaban ko nga nun mga mare, yung uniform nga namin ni Hubby noon. Ako noon marami naman yung uniform ko, kaso kasi si Hubby 2 sets pa rin talaga. Masyado kasing mahal yung uniform niya pag pinapa-alter. Alam niyo yun, may pantalon, may vest, tapos meron pang polo. Hoy, magkano din yun ha? Kaya ayun, for the tiyaga-tiyaga na lang ako talaga maglaba. Pero ngayon nga na lumalaki na si Neji, medyo nakakapag-adjust naman na ako. Alam niyo yun, hindi ko na masyadong minamadali yung mga gawaing bahay. Dati kasi pagtulog si Neji, dapat matapos ko lahat-lahat ng mga gawain ko. Tapos pag biglang nagising si Neji, tapos hindi pa tapos yung gawain ko, talagang umiinit yung ulo ko. Yun, parang napagtanto ko na parang pinapagod ko lang din pala yung sarili ko noon. Na ako rin pala yung rason kung bakit madalas suminit yung ulo ko. Kasi di ba minsan iniisip natin na pag umiiyak yung mga anak natin, nabibigyan nila tayo ng hard time. Not knowing na sila talaga pala yung may hard time. Kasi 'di ba hindi pa nila na-express kung ano yung mga feelings nila, kung ano yung nararamdaman nila. Kaya idinadaan nila sa iyak. Kaya dapat tayo mga parents yung umiintindi sa kanila. Kaya ito sa video na to, panay patawa ko kay Neji Ann. Marinig mo lang na ganyan kasarap yung tawa ng anak mo sa araw-araw, talaga namang matatanggal ang pagod mo. So ayun lang muna. See you on my next vlog.